Hello, good morning Canada and good evening sa mga nasa Philippines. And nasa biyahe kami ngayon papuntang Niagara and gagawa lang tayo ng isang vlog para sa topic na napili namin today. So, pag-uusapan sana natin kung ano yung mga expenses kapag bago ka sa Canada, Ontario specifically, ng family of 4. So, sa amin kasi, yan, kaming apat, meron kaming dalawang kids, and kaming mag-asawa, kung paano kami nag-start dito sa Canada. Kasi ang mga expenses, tulad nung karamihan, nagre-reklamo na dahil sa taas ng inflation. Ang number one naming binabayaran, sisimulan natin sa bayad sa upa ng apartment. So, pinaka number one yun. And then, next is yung car insurance and yung monthly payment ng car. So, after nun, syempre, meron ding insurance ng tinitirhan natin, yung inuupahan. And then, yung utilities din, hindi pa siya kasama dun sa upa. So, kailangan pa yung hydro, ano pa ba yun, mami? Hydro, electricity, tapos yung Water and sewage. water and sewage. Yun, binabayaran lahat yun. So, pero hindi siya ganun kamahal. Kapag lang naipon, medyo marami-rami. Dahil merong $50, merong 60, merong 120. So, nagbavari naman siya, hindi siya fix. Ang fix lang talaga is yung apartment, insurance ng sasakyan at bahay, and yung monthly ng car. So, maliban doon, yung grocery namin, weekly, kasi nag-grocery kami weekly, pambaon and yung pang-budget ng kinakain namin. Tapos, meron ding life insurance. So, dito sa Canada, kumuha din kami ng life insurance dahil yun nga, hindi lang yung OHIP yung ginagamit namin, para din meron kaming kumbaga investment. So kung ano man yung mangyari sa amin, meron kaming makukuha na pera dito sa government. So binabayaran din namin yun. Maliban doon, yung mga extras lang, yung halimbawa meron silang gastos sa school na food or something. Bilis na, no? Kinat niya bigla. So dito sa Canada kasi, madalas kapag walang parts, lalo na sa work namin, wala kaming work. So ang nangyayari, yung buong week magiging week off namin siya. So instead na may work kami, i-schedule nila yun for maintenance ng mga equipments and mga machines na ginagamit namin. So yun, mag-i-stop kami sa work, and syempre kailangan namin dumiskarte dahil nga kailangan naming mabayaran kung ano man yung monthly payments namin, yung monthly bills. Kaya yun lang ang kahirapan minsan dito. Kapag tuloy-tuloy yung trabaho, walang problema. Ngayon, ang nagiging problem talaga namin, lalo na kami, syempre wala naman kaming malalapitan, or lahat ng kababayan natin na ganito yung nararamdaman nila tuwing wala silang work. Kaya kapag nasa work na kami, ginagrab talaga namin yung overtime kung kakayanin lang din. Dahil yun yung extra money sa accounts namin. Once na, yun nga, nawalan kami ng work na biglaan. And syempre, hindi naman permanent lahat ng work. Madalas dito sa Canada is nagle-lay off. Alam naman ng karamihan yun. Kaya, lalo na sa automotive industry. Kasi sa automotive industry kami ni Mrs. So yun guys, dun sa mga nabanggit ko pala na expenses namin,
na binabayaran, ibibigay ko siya in detail kung magkano yung sa amin, specifically na amount. So sa rent namin is $1,700 per month. So nagkakahalaga siya ano guys, kung i-convert natin siya into Philippine money, into peso, nasa 68,000 kung times 40 yung 1,700. And then yung sasakyan naman, nagbabayad ako monthly ng 428. So sabihin na natin 400 times 40, so nasa 16,000. And then yung monthly car insurance guys, kasi before 400 din ako dahil first year ko dito. Napakamahal ng insurance. Ngayon, ang naging insurance ko dahil second year ko na and nagpalit ako ng insurance company, ang binabayaran ko na lang is 230. So kung ita-times natin into 40, nasa 9,000 siya. And then yung utilities naman guys, umaabot siya ng 150 to 200. So sabihin na natin 200, 8,000 monthly. Yun yung utilities. Tapos yung phone pala namin, hindi ko nasama dahil pareho kaming may plan ni Mrs. Kasi nga requirement yun dito dahil kapag wala kang phone, or kapag meron kang phone, kailangan mo siyang lagyan ng SIM card para magamit mo siya for calls and data. So yun, ang gastos namin doon is 220 na magkasama na yon. So nasa ano din, 8,000 to 9,000 pesos. And then ano pa ba? Yung groceries naman guys, nagbabudget kami $200 per week. Kasi nga yung pambaon namin hindi namin binibili ng the whole month dahil hirap ding i-budget yung food kapag sobrang bulk. So ang ginagawa namin weekly yung pagpapalengke namin para hindi kami araw-araw din nag-iisip kung ano yung bibilhin sa grocery. So ang budget namin doon is 200. So times 40, so 8,000 din siya guys per week per week. So parang 8, 16, 32,000 per month. Ang laki guys. Napakalaki ng grocery. Siya pa naman yung kakain. Nasaan na nawala. Tapos ano pa? Ano pa ba yung mga gastos natin? Yun lang, tas extra. Ay, yung insurance nga. Yung insurance namin, 170? 175. 175. Sa aming apat na yun guys. So 175 life insurance. Kinuha muna namin guys yung basic. Ang pagkakaalam ko, $100,000 ang coverage namin. Each. Pero yung bayad namin monthly is 175. Tapos good for 20 years yun guys, yung contract. Kapag natapos namin yung 20 years, pwede kaming mag-cash out. Meron kaming certain amount na makukuha. Kapag naman ayaw namin siyang kuhanin yung amount na yon, pwede naming ituloy-tuloy. Coverage pa rin namin 100,000, pero hindi na kami magbabayad after 20 years. Mahaba-haba na. So yun, $175 yun sa loob ng 20 years monthly. Kaya kailangan talaga dito nagtatrabaho. Trabaho, bahay, trabaho, bahay. Napakaraming binabayaran dito guys. Pero kung pareho naman kayong nagtatrabaho katulad kami, pareho kami nagtatrabaho, alternate kami ng schedule. Kaya kinakaya naman, nagsisurvive naman yung sweldo namin. Hindi naman sobra-sobra talaga, pero nakakapag-save kami ng paunti-unti para meron din kaming savings kahit konti. Ayun guys, sa lahat ng mga nabanggit ko, kung gusto nyo, ito-total natin. Tapos para makita nyo yung conversion niya into peso.
Kasi usually kasi guys, ang iniisip ng mga karamihang kababayan natin, napakalaki ng sweldo sa Canada. Oo, totoo naman kung i-convert natin sa peso. Pero kapag yung dollars is dito rin natin ginagastos, parang same lang din. Kasi nga, kung magkano yung sweldo mo dito, malaki man yung kitain namin dito, dollars pa rin yung gagastusin natin dito dahil nasa Canada tayo. Hindi naman pwedeng kikita tayo sa Canada and then gagastusin natin sa Pilipinas. Eh, hindi tayo mabubuhay dito. So, yun lang guys. Ito yung computation para makita nyo. At para magka-idea kayo kung magkano yung monthly gastos para mabuhay na family of 4 dito sa Canada.